Welcome back sa ating channel, kaibigan. At salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So, sa unang part ng ating video ay nag-unbox tayo nitong battery na to, which is the GS sealed MF. So, itong MF na to ay maintenance free. So, ang topic natin dito ay paano ba bumili ng sulit na battery. Sulit, ibig sabihin na yung bang tatagal, kasi ang pinaka purpose natin dito ay yung tatagal siya. Well, sa dami ng nagsulputan na mga hindi natin alam kung saan gawa, or siyempre kalimitan made in China, nakukompuse tayo kung paano tayo pipili ng matibay na battery. Noon kasi namamayagpag lang yung brand ng Motolite, pero ngayon medyo hindi na rin ako satisfied doon, kasi nasubukan ko na rin. Bigyan ko kayo ng kaalaman ng battery natin na kapag ka nagamit mo ng 2 taon, medyo sulit ka na. At ayon sa aking professor nung ako'y nag-aaral pa, na itanong ko yan ano ba yung magandang battery ng sasakyan o kaya motor. Ang sabi niya, kapag ka tumagal daw ng 2 years ang battery ay sulit ka na, pero kapag ka lumagpas pa doon, yun na ang bonus mo. So yun yung hinahabol natin, yung bonus. Sa 2 years guaranteed na mapapakinabangan natin yung battery, tapos yung hinahabol pa natin yung bonus para sulit naman yung ating ibinayad sa ating nabili na battery. So paano ba sa ngayon na napakarami na ng battery nagsulputan gaya nito? So ito mga example lang ito ng mga battery na pang motorsiklo. So ito ay Cage AJM technology, at ang capacity nito ay 7Ah. Ito ay nagkakahalaga ng 870 ngayon sa online. Down na, kumbaga sira na. Mataas ang voltahe pero wala ng kuryente. At isa pa, ito OD naman. Ito ay 3 ampere at sa online nagkakahalaga ito ngayon ng, ito yung pinakabababa na nakita ko, 470. So ito naman ay gel type, pero ang tatlong ito ay lead acid battery na mga ginagamit natin sa ating motor, lead acid. So magkakaiba lang ng technology, pero ito naman is yung flooded na wet type, ordinary. Pero ang bili ko rito sa GS na to ay ito ang halaga niya ngayon. Sale na yan, naka-sale siya sa online. Sa online ako bumibili gawa ng kapag ka sa store papatungan pa nila yan. Doon na tayo sa pinaka main topic na ating kung paano pumili ng magandang klaseng battery. So unang-una, mag-research muna kayo. Mag-research, manood ng dito sa YouTube University, gaya nitong mga ginagawa ko, para magkaroon kayo ng idea. Ang namamayagpag ngayon na nakikita ko na matibay, so magbanggit na tayo ng mga brand, matibay, medyo sabihin natin na maasahan. Isa dyan is yung pangalawa, meron yung Amaron. So sikat na sikat yung Amaron, pero ayon sa pananaliksik ko, yung dalawa na yon pricey nga. So bakit ito yung binili ko? Kasi halos pare-pareho lang naman daw sila ng tibay at saka yung lifespan.
kung gaano mo siya katagal gamitin. At ito ay nakita ko sa online na ito ay nagkahalaga lang ng ganito. So 1141. Pero sa store siguro may mas mataas. So sa brand pangalawa dyan sa presyo. So number 1, research tayo. Pangalawa dyan, pagbasihan natin yung presyo. So sa akin, bigyan ko kayo ng clue na ang presyo, example, nag 1,000 pataas, doon talaga yung medyo matibay ang brand na mabibili nyo. So bakit ko naman sa presyo pinagbasihan? Logic lang yan. Siyempre, yung mga materialis na ginamit, ibig sabihin hindi tinipid, walang halong kalokohan. So kung hindi natin masabi na 100%, sabihin na natin na 80% na lang tanggalin na natin yung 20% kasi may mga factory defect o kaya human error. At ang pinaka tips ko nito, kapag bumili kayo ng bagong battery kagaya niyan sa online, i-charge nyo muna bago nyo ikabit sa motor, kasi na-measure ko ito 12.5. so parang hindi pa siya although may kuryente na yan, pero hindi gaanong nasa max. Kailangan makitaan mo siya ng 13 or 13 plus. So research sa presyo, at ang pinaka the best dyan, ikaw mismo yung maka-experience. Ano ba yung sinasabi ko? Kagaya ng example, yung motor mo ay bago mo nabili galing sa kasa. Ilang taon ba tumagal yung battery na nabili mo? Nakakabit doon, gaano katagal? Tumagal ba siya ng 1 taon, 2 taon, 3 taon? Doon ka magbabase based on sa experience mo. Ngayon, kung satisfied ka sa nakakabit sa motor mo na battery, ay yun na rin ang bilhin mo kung anong brand na yun at yung capacity. So ito nga pala ay 6 amps, at i-compare natin dito sa 7 amps. So mababa lang siya ng konti, pero kapag bumili ka ng 7 amps nito pataas, medyo pricey na. Ito tamang-tama lang ito sa aking motorsiklo o kaya sa sa tricycle. Sa tricycle ko kasi ito ikakabit So tama lang ito na 6 amps. So may reach siya rito. Ayan. So yun lang po sa video na ito. Sana nagkaroon kayo ng idea at nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat and be blessed.